Ganyan palang kalawak yun na anuhan natin, nagamasan kahapon. O yan, kasama ko ulit si Ate Keisha. Yan, ganyan pa po. Ang dami pa natin gagamasan. Ganyan pa siya kalago. Ayan, abot pa yan hanggang dyan sa taas. Ayan, lilinisin natin yan. Very, very easy lang yan. Ayan, di ba, napakakalat. Buti na lang talaga at summer na. Marami na tayo magagawa. Tapos itong plastic na to, yan, aalisin ko lang yan muna kasi marami ng damage dyan. Ilalagay ko yan dito sa part ng lupa na to para pag tag-ulan o hindi siya mabilis maukit ng ulan. Yung mga tubig, di ba, rumaragasayon kasi galing dun sa taas. Pero pag meron yan, hindi siya masyado nadadaanan. Tapos, matagal siyang tubuan ng damo pag meron ganyan. Kaso, nasira na nga siya, Kaya kailangan na natin niyang palitan sa mga susunod. Ayun, simulan na ulit natin ang ating paggagamas. Ate Keisha, yung payong mo. Isang taon, isang beses nga lang malinisan itong buong paligid nga ng bahay. Kaya talaga pag tag-init nga or summer, nilulubos-lubos ko na nga yung panahon para nga at least nga malinis nga ang paligid. At sa mga susunod nga, ang ating lilinisin naman ay bubong. Kaya kailangan linisin ko muna itong likod. Siyempre para iwas ahas na nga din, diba? At nakakatakot nga pag may ahas. At pansin nyo rin ba na ganito na nga lang ang kababa itong likod? Kasi nga po ito yung part na gumuho nung time na bagyuhan ng Christine. Kaya nga ganito na nga lang siya na napakababa nga lang dun sa bubong natin, pero sobrang lalim nga nito dati at mas lampas pa nga sa flooring yung pinakan lupa niya, pero ganito na nga ang nangyari ngayon. Hindi ko na nga lang din siya pinahukay para at least hindi na nga masyadong guguho itong part ng likod at hindi pa nga din natin siya mapariprap kasi nga po sobrang laking budget din na magagamit dito at purong bato nga yung gagamitin natin dito once na nagkaroon na nga tayo ng budget. At isa pa, ito na nga din yung gagawin natin na daanan papunta nga sa bubong kasi nga po talagang ang hirap nga din umakyat pag dun pa nga ako sa unahan dumadaan at mayroon ngang hagdan, talagang ako'y nalulula nga. Pero pag dito nga, medyo mababa ito at talagang caring-carry naman. Kaya pagkatapos nga namin gamasan itong part ng likod, ang lilinisin nga natin na sunod ay yung bubunga at ang dami na nga ng layak, kailangan na nga nating walisan at talagang sobrang nasisira na din yung gutter kasi nga po nakatenga nga laang doon yung layak ay pag umulan nga po ay babad na babad nga siya. Kaya sana po sa mga susunod pa namin mga mini vlogs ay samahan nyo nga po ulit kami dalawa ni Ate Keisha. Kaya see you po! Bye! Ingat po palagi. God bless.